Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa Water cannon, sana po dyan. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Tatlong batang magkakapatid ang na-rescue sa isang paupahang bahay sa Pililla, Rizal. Ang mga bata, inabandona umano ng kanilang mga magulang. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Nasagip ng barangay Bagong Bayan ang nag-viral na tatlong batang magkakapatid na inabandona umano ng mga magulang sa kanilang inuupahang bahay sa Pililla, Rizal. Ayon sa mga otoridad, 2 araw nang iniwan na walang makain ng babaeng 8 years old, lalaking 6 years old na may kapansanan at sanggol na 8 months old. May nagmamagandang loob lang daw ng mga kapitbahay na nagbibigay ng pagkain sa kanila. Ang mga kapitbahay ang nag-post sa sitwasyon ng mga bata kaya naipagbigay alam ito sa mga otoridad. Ano lang po talaga sa amin yan, sir, yung sabi nga inabandon nga raw po ng magulang, kami naman pong mga BPSO, pag ganyan pong kailangan ng tulong, kami po hindi po nagpapatumpik-tumpik. Ang kuwan po namin, purpose po sa aming trabaho ay makatulong po kami sa aming mga kapwa. Nakausap natin ang batang babae at sabi niya tulog daw sila nang umalis ang kanilang nanay at tatay. Dito sa barangay na sila nag-reunite ng kuya niya na 14 years old na naglayas daw sa bahay dahil sinasaktan daw ng ama, ayon din sa batang babae. Pansamantala silang nasa barangay sa pangangalaga ng mga municipal social worker. Pinapahanap na ng lokal na pamahalaan ang mga magulang. Hindi patukoy ang dahilan kung bakit inabandona ang mga bata. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA News. Inulan ng malakas ang ilang lugar sa Cotabato nitong mga nakalipas na araw. Gumuho ang isang bahagi ng bundok at nabuwalang mahigit 500 puno ng saging sa barangay Kanaan sa bayan ng Antipas. Ayon sa may-ari, mahigit 80,000 piso ang danyos sa nasirang taniman. Makapal na lupa at putik naman ang humambalang sa kalsada sa barangay Dato Agod. Walang nasaktan sa landslide pero naperwisyo ang mga motorista. Marami ring motorista ang stranded matapos umapaw ang sapa sa kalsada ng barangay Kiaab. Sa Tupi, South Cotabato, gumuho ang bahagi ng isang kalsada sa barangay Miasong. Ilang metro ang naputol at hindi na madaanan. Inireport na ang insidente sa mga barangay at local official. Pinag-iingat ang mga motorista sa pagdaan sa nasabing lugar lalo't walang ilaw doon tuwing gabi. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang naranasan sa probinsya. May bagong bagyo na binabantayan sa Pacific Ocean. Namataan niya ng Pag-asa 2,905 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Isa itong tropical depression na taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, hindi inaasahang lalakas pa ang nasabing bagyo. Hindi rin daw ito inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, magiging maaraw muli at maayos ang panahon sa malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Gayunman, posible pa rin ang mga local thunderstorm, lalo na bandang hapon o gabi. Hanging habagat ang umiiral at magpapaulan sa extreme northern Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains sa iba't ibang bahagi ng bansa sa mga susunod na oras. Maging alerto sa heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Hapon ng Sabado at Linggo, hindi na mataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Pinatay ang isang lalaki sa Lawak, Pangasinan dahil sa kanyang pautang. Batay sa investigasyon, nakahiga ang 68 anyos na biktima nang lapitan siya ng suspect at paghahampasin ng kawayan. Napuruhan sa ulo ang senior citizen na biktima. Aminado ang suspect sa pagpatay at sinabing ilang araw na siyang kinukulit ng biktima kaugnay sa inutang. Desididong magsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinukot at hinold up ang isang babae mula sa Angeles, Pampanga. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pulang SUV na pumasok sa Angeles Elementary School sa barangay Pulong Bulo sa pasado 2:00 ng hapon nitong Martes. Bandang 4:00 ng hapon naman nang makita itong lumabas ng paaralan. Sa investigasyon ng pulisya, susunduin lang noon ng 34 anyos na biktima ang kanyang pamangkin nang lapitan ng isang lalaking susundo naman ng anak sa parehong paaralan. Kasama ng suspect ang isa pang lalaki. Pinaupo nila ang biktima sa likuran ng sasakyan. Itinali ang mga kamay at binalot ng duct tape ang mukha.
Pagdating sa Panikitarlac, iniwan ng mga suspect ang biktima. Tangay nila ang ATM card na may lamang 5,000 piso at 3 cellphone na may halagang 100,000 piso. Naaresto nitong Miyerkules ang isa sa mga suspect habang tinutugis pa ang kanyang kasabwat. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect at biktima. Pinalawig ng Energy Regulatory Commission hanggang Oktubre ang pansamantalang pagbawal sa pagputol ng kuryente. Inuutos ng ERC sa mga distribution utilities sa buong bansa na huwag pa rin ipatupad ang disconnection para sa electricity bill mula Agosto hanggang Oktubre ngayong taon. Inapayagan din ng ERC ang staggered o installment na pagbabayad sa loob ng 3 buwan para sa mga consumer na hindi lalampas sa 200 kWh ang konsumo kada buwan. Tulong daw ito sa mga consumer ngayong umiiral pa rin ang State of National Emergency sa bansa. Mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Quezon City. Balita natin ni James Agustin. Nagpunta ang pulis na nagpanggap na buyer sa labas ng isang bahay sa Barangay Commonwealth, Quezon City kahapon. Doon nagkaabutan ng item at pera. Nang matanggap ang hudya, napatakbo sa loob ng bahay ang mga subject ng buy-bust operation. Pinadapa at inaresto ng mga pulis ang 2 lalaki na tulak umano ng droga. Nagmula po ito sa tip noong huli namin noong nakaraang buwan na dito nga niya kinukuha yung droga. Kaya agad ay nagsagawa kami ng surveillance at natiyak nga namin na sila ay nagtutulak na pinagkabawal na gamot. Nakuha mula sa mga sospek ang 15 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 102,000 pesos. Ayon sa pulisya, ginagawa umanong drug den ng bahay na inuupahan ng mga sospek. Dito sila bibili tapos ay pinapayagan nila na doon na rin na gamitin yung ipinagkabawal na gamot. Apo, saan ka rin on air operation nitong mga sospek? Ayon sa kanila ay Holy Spirit, Batasan at Commonwealth. Maabot din sila ng bandang Rizal. Dati nang nakulong ang 48 anyos sa sospek dahil sa iligal na droga. Habang ang 36 anyos sa sospek, may mga dati na rin kaso ng iligal na droga at pagnanakaw. Opo. Minado po akong ginagawa ko. Kahirapan ng buhay. Yun lang po. Hirap po ng buhay kaya po kami nagbenta po. Inaalam pa ng pulisya ang source ng droga. Maharap ang 2 sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Huli ka ang pagpasok ng lalaking yan sa isang tindahan sa Barangay Bunuan Guset sa Dagupan, Pangasinan. Hawak ang isang patalim, nilapitan niya ang tindera. Pinabuksan ng suspect ang kaha at nilimas ang kita ng tindahan. Agad lumabas ang lalaki at naglakad papasok sa isang kalye. Ayon sa may-ari ng tindahan, nakakuha ng tiyempo ang suspect nang lumabas ang kasamahan ng tindera. Tumanggi siyang idetalye kung magkano ang kabuuang halaga ng nalimas na pera. Blanco rin ang may-ari sa pagkakakinanlan ng suspect. Handa raw siya magbigay ng pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa lalaki. Tinutugis pa ang suspect. Patuloy ang investigasyon. Pasintabi para sa sensitibong detalye ng susunod na balita, isang patay na sanggol ang natagpo ang palutang-lutang sa isang estero sa Tondo, Maynila. Inaalam pa kung sino ang mga magulang ng sanggol at kung sino ang nagtapon. Balita natin ni Jomar Apresto. Nagsasagawa ng clean-up drive ang Estero Rangers at mga opisyal ng barangay sa Barangay 228 sa Tondo, Maynila kahapon ng umaga. Habang hinahakot ang mga basura, isang bagong silang na sanggol ang nakita nilang palutang-lutang sa estero. Ayon sa barangay, agad nilang iniahon ang sanggol na wala ng buhay. Taon-taon na. Kaya nga nagulat kami, lalaki. Tingin ko bagong tapon lang. Sabi ng barangay, hindi pa malaman kung sino ang posibleng nagtapon sa sanggol dahil walang mga CCTV sa bahagi ng estero. Malaki raw ang posibilidad na galing ito sa ilang kalapit barangay at inanod lang sa kanila. Ayon sa Abad Santos Police Station, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga barangay para mabilis matukoy kung sino ang responsable sa pagtatapon ng sanggol at kung sino ang mga magulang nito. Nananawagan din ang pulisya sa mga residente sa lugar na ipagbigay alam sa kanila kung mayroon silang impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng nagtapon sa sanggol. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Mariing kinundina ng ilang opisyal ng Pilipinas ang AI-generated video ng Chinese state-controlled media na China Daily.
kung saan nilalarawan ng mga Pilipino bilang unggoy. Ang naturang video ay inupload ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Tanong ni Tariela, hindi ba nakakagalit na kung sino pang nanggigipit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang siya pang may lakas ng loob niya na maglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at sunod-sunuran lang sa Japan at Amerika? Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ipinapakita lang daw nito na hindi secure at hindi dapat pagkatiwalaan ng China. Lumalabas din daw ang kahinaan ng isang gobyernong gumagamit ng racism at pagbabanta dahil hindi nito madepensahan ang pag-aangkin sa buong South China Sea sa pamamagitan ng ebidensya at ng batas. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, dapat alisin ng China ang nakakabastos na video at tigilan ang paggawa ng anilay irresponsableng content. Hinihimok din ng DFA ang China na pairali ng dignidad, respeto at katotohanan sa pampublikong diskurso. Friday latest, pinuri online ang intense na confrontation scene ng mga karakter ni Kylie Padilla at Cheska Fausto sa Task Force Firewall. Come on, Isa. Stop being so dramatic about this. Wala lang yung sa amin ni Martin. It was all fun and games. Fun and games. Fun and games. Malandi ka! Nangyari yan matapos malaman ni Isa, played by Kylie, ang secret affair ng kanyang asawa na si Martin na ginagampanan ni Luis Ontiveros at Leila, played by Cheska. Ang clip ng fight scene sa TikTok may more than 2 million views na and counting. Ang intense na puksaan ng legal wife at third party nakatanggap ng iba't ibang comments ng netizens. Hirit ng iba, pasalamat daw si Cheska at hindi hawak ni Kylie ang brilyante. Pinuri rin ng co-stars nilang nasa set ang eksena na napanood nilang live. Hindi rin nakaligtas sa galit ni Isa ang mister na si Martin. Sa isang behind-the-scene footage, ramdam ang emosyon ng dalawa. Abangan ang mga susunod pang intense na eksena at mga kakaharaping krimen ng Task Force Firewall, Monday to Friday, 8:50 p.m. sa GMA. Para kay Senador Alan Peter Cayetano, pananakot ang ginagawa ng National Bureau of Investigation sa planong investigasyon sa umano'y irregularidad sa pagtatayo ng sports complex na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games. Pareho yung itinanggi ng NBI at Malacanang, sabay giit na walang dapat ikatakot kung wala namang ginawang mali. Balitang hatid ni John Consulta. Makalipas ang 7 taon, muling inuungkat ng National Bureau of Investigation ang sinasabi nitong mga anomalya sa mga strukturang ginamit sa 2019 Southeast Asian Games. Ang kanilang pinupuntirya si Minority Senator Alan Peter Cayetano na nagsilbi noong chairman ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGO. Kung wala palang ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil lang natakot ka lang kung meron kang dapat itago. Iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang pero hindi naman kayo halata. Para kay Senator Alan Peter Cayetano, pananakot daw ang ginagawa ng NBI, lalo't nasa gitna na ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, bagay na itinanggi ng palasyo. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahigit 2 bilyong pisong pera ng gobyerno ang pumasok daw sa FISGO na isang NGO. Aligasyon niya, ang itinayong sports center sa New Clark City na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso hindi dumaan sa bidding, pinondohan ng mga insertion sa budget at meron pa raw ditong hindi pa naliliquidate. Noong 2019 siya ay Secretary of Department of Foreign Affairs, hindi po ba? Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto niyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya. Kasi mas maganda naman nga, pag inimbitahan siya, di
pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. May mga nagbigay ng donasyon na pumasok. There are allegations na mga may pondo nang galing sa confidential funds. Itinanggi ito ni Cayetano at sinabing walang anomalya sa proyekto. Wala siyang insertion sa budget dahil hindi siya mamabatas ng panahong yun at lahat daw ng gastusin ay liquidated na. So ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Dagdag niya, wala siyang kinalaman sa pagpapatayo ng sports center dahil ang namahala doon ang Bases Conversion and Development Authority President and CEO nito noon, si kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon sa Office of the Ombudsman, batay sa kanilang records, dinismiss noong 2021 ang kasong isinampan noon kay Dizon kaugnay ng 2019 SEA Games dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila pero ako daw hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Alamin natin kung magkano ang magiging galaw ng presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Kausapin natin si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir Rafi, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan. Opo, ano pong inaasahan natin na magiging galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo? Ang inaasahan natin kahit 4 na araw pa lang ang dumadaan dun sa trading prices na compute natin, ang gasolina will range an increase of 3 to 4 pesos per liter. Diesel would be 10 to 11 pesos. Kerosene would be 11 to 12 pesos. Ngayon, pwede pa ho ito mabago dahil hinihintay lang natin yung last day, yung Friday today. Pag sinabi niyo pong mabago, pwede pa pong umakyat ito. At bakit po ganyan kalaki yung inaasahang oil price hike? Napakalaki ho. For example, ang diesel na lang, ang itinaas ho ng average of the 5-day trading last week versus these 4 days this week, ay umaabot ho ng $23. Yun ho, kalaki ang itinaas in a matter of 4 days. So, ito'y sa computation, yun na nga ang sinasabi ko, umepekto ito to around 10 to 11 pesos per liter na inaasahang increase sa diesel. Masasabi niyo po bang mas tataas pa ito at papalo ulit sa 100,000 o 100 piso kada litro? Well, kung mababalikan na lang natin, ang nangyari, nung nagkaroon ng MOU, US-Iran, biglang bumagsak ang ating price in the international market at nagkaroon nga tayo ng malakihang rollback around 10 to 11 pesos at that time, mga 3 weeks ago, no? But of course, dahil doon sa 2-month negotiation nila for the permanent peace agreement, 3 weeks lang nagkaroon sila ng problema. So, ang inaasahan natin kung ang epekto nito ay dahil nga doon sa nawalang ceasefire, no? At hindi na uli nagkaroon ng safe passage yung mga shipping dyan sa Persian Gulf, yung mga ships carrying petroleum products, mukhang babalik lang ito. Ang ating pump price at that time, nag-average, before the
before the MOU, mga 80 to 90 peso per liter ang pump price natin. So inaasahan natin, dahil sa pagbagsak na yun, bumalik tayo to around 60 to 70, aasahan natin na babalik lang to 80 to 90, no? Because of this increase. Pwede Okay. pa mayroon dyan mga mangilan-ngilan nga baka umabot pa rin ng 70, pero ang makaramihan dyan baka nasa 80 to 90 peso per liter. Opo. So kakulangan po ba ito ng supply o spekulasyon pa rin dahil hindi pa nga natatapos yung krisis sa Middle East? Well, ang maganda ng balita, at least nakapag-replenish yung global market dahil doon sa pagkakataon, yung 2-week period na nakapaglabas ang Persian Gulf supply to the global market. But, of course, ngayon sarado uli, hindi na bago yan kasi nung before MOU, sarado naman talaga yan. So, ang nangyayari lang ho talaga ngayon, parang bumabalik lang uli tayo doon sa level ng pump price before the MOU was signed. So yung mga lumabas po na oil, ipit pa rin po doon sa Middle East, hindi makalabas? Well, basically, kung sinasabi mo, around 21 million barrels per day ang lumalabas dyan na combination of crude oil and finished product, balik ulit tayo sa dati na may nakakalabas lang dyan, mga 5 to 6 million barrels per day. So, dahil lang yun doon kay Saudi Arabia and United Arab Emirates na merong pipeline na alternate doon sa Strait of Hormuz. So balik lang ho tayo doon sa level na yun for now kasi sarado uli yung strait. So limitado po ulit yung supply, lalo na para sa Asia. Yung pagbibigay po na diskwento para sa mga chipper ng Jeep at UV Express, magpapatuloy pa rin po ba? Yes, kanina na nagkaroon ng alignment meeting yung DOE, LTFRB, Land Bank at Office of the Executive Secretary. Wala hong policy direction na ihinto yan, tuloy-tuloy pa rin ho yan. At mas lalo na hong kailangan yan ngayon na bumabalik ulit tayo sa 80 to 90 peso per liter na range. Kumusta po yung kasalukuyang supply o reserba ng mga produktong petrolyo ng bansa? Well, babalik lang ho tayo even before kasi maganda na nga ho ang epekto nung nag-resume yung supply from Middle East. But please note na before the MOU was signed, stabilized na ho ang Asia Pacific region. Ito yung pangunahin nating pinagkukunan ng mga import. Wala ho namang bansa dito sa area na to na nag-ban ng export, no? Tuloy-tuloy yung import natin at inaasahan natin na tuloy-tuloy pa rin yan. Yun nga lang, meron hong epekto lang doon sa price. Sa presyo. Okay. Abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Opo, magandang tanghali ulit sa lahat. Yan po si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Huli ka magpagsampa ng isang lalaki sa humaharurot na jeep sa isang intersection ng Osmeña Highway sa Maynila. Nagdire-diretso ang jeep hanggang sa bosinahan ng paparating na truck dahil naka-green light. Nang lumampas ang jeep sa truck, isang babaeng tumatakbo ang nabangga ng truck. Pumailalim ang babae sa truck at naiwang nakahandusay sa kalsada. Sugatan ang babae na dinala sa ospital. Base sa investigasyon ng pulisya, pinagtripan umano ng grupo ng nabanggang babae ang driver ng jeep. Humarurot daw ang jeep kahit na naka-red light dahil sa takot. Hinahanap pa ng pulisya ang driver ng truck na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries. Tukoy na ng pulisya ang dalawang lalaking kagrupo umano ng babae. Inireklamo sila ng jeepney driver dahil sa umano'y pananakit. Patuloy ang investigasyon. Dahil sa ilang insidente ng pambibiktima sa mga motorcycle taxi, nangangamba ang ilang rider para sa kanilang kaligtasan, lalo yung mga bumibiyahe sa gabi. Balita natin ni Gabriel Gonzalez. Pagkatapos maghatid ng pasahero, sumaglit si Elvin Oralde sa burol ng nasawing kapwa motorcycle taxi rider na si Fabio Norberte Jr. sa San Francisco del Monte, Quezon City. Nauna na raw siya sa mga kaibigang motorcycle taxi rider na nakatakda ring bumisita sa mga susunod na araw. Nakakasabay niya raw sa kalsada si Fabio o si Junjun kung tawagin sa gabi-gabing pagbiyahe kaya hindi siya makapaniwala
sa sinapit ng kapwa motorcycle taxi rider. Mabait na to sir, matulungin sir. Lalo na pag may nasiraan sa daan. Tumutulong talaga. Dahil sa sinapit ng kapwa rider, nangangamba na rin daw siya sa kanyang kaligtasan. Halos rider yung pinupuntraya ngayon eh. Kakatakot talaga sir. Pero sunod-sunod na po sir eh. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Maraming beses nang nangyayari sa to. Ganito rin ang pangamba ng motorcycle taxi riders na sina Jill Joseph at Richmond Agtarap na kapwa bumibiyahe sa gabi. Nagdadalawang isip na raw silang tumanggap ng booking na ang drop-off point o destinasyon ay hindi pamilyar sa kanila o alanganing lugar. Tinatanong muna raw nila ang customer kung ligtas sa pupuntahang lugar. Nakakatakot po. Kasi hindi mo po alam yung bababa mo kung madilim ba. Konting dasal lang po kasi may dalawa din po ako anak eh. Parang ayoko na nga bumiyahe ng panggabi. Kinikilatas ko yung customer sir kung siya galaw niya or kung ano ba yung gagawin niyang Kasunod ng insidente, pumukaw sa atensyon ng netizens ang nag-viral na larawan ng isang rider na may note sa helmet na nagsasabing, "Buntis po ang asawa ko, huwag niyo po ako sanang saktan." Nagluluksa rin ang Motorcycle Taxi Community Alliance sa pagkasawi ng motorcycle taxi rider. Bawa naman tayo. Bawa naman po sila sa rider. May pamilya yung tao, may anak. Papatayin mo, naghahanap buhay ng maayos. Tiniyak naman ng Philippine National Police na makikipag-ugnayan sila sa mga ride-hailing company, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder para lalong matiyak ang kaligtasan ng mga rider, pasahero at publiko. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Patay sa pamamaril ang isang babae sa Cebu City. Batay sa investigasyon, nagpapahinga sa e-trike ang biktima nang lapitan siya ng lalaki naka-helmet at pagbabarilin. Mga tama sa ulo ang ikinasawi ng 50 anyos na biktima. Tumakas ang gunman at ang kasama niya sakay ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa iligal na droga ang motibo sa pagpatay. Hawak na nila ang CCTV footage ng insidente, pero hindi pa ito isinasa publiko habang nagpapatuloy ang investigasyon. Huli kam sa Kawayan Negros Occidental ang pananakit sa isang tuta. Guys, alam nyo ba ang English ng aso guys ay iro guys? Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking pinili. Kita sa viral video ang biglang pananapak ng 18 anyos na vlogger sa hawak niyang tuta. Kahit tumilapon ito at umiiyak, patuloy pa rin siya sa pagbablog. Paliwanag ng vlogger sa pulisya, for the content lang daw ang kanyang ginawa paraan niya magpatawa ng mga tao. Pero hindi natuwa ang ilang animal welfare groups na kinundi ng ginawa ng vlogger at planong sampahan siya ng reklamo. Batay sa Animal Welfare Act, ipinagbabawal ang pananakit o pang-abuso sa mga hayop. Kung masawi ang hayop, maaaring maparusahan ng may sala ng hanggang 2 taong pagkakakulong at multang hanggang 100,000 piso. Wala pang tugon ng vlogger sa paghingi ng komento ng GMA Regional TV. Ipinapatawag din siya ng LGU ng Kawayan. Pinag-uusapan ng legalidad kung pwedeng gamiting ebidensya sa impeachment trial ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating opisyal ng BIR na tumestigo sa paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona, naging issue na yan noon at naresolba naman dahil sa pahintulot ng Pangulo. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Paglabag ba sa karapatan ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng kanyang tax at bank records gaya ng sinasabi ng depensa? O paglalahad lamang ng katotohanan gaya ng sabi ng prosecution? Dahil ako po ay nagsimula magtrabaho. Mainit na rin itong pinagdebatihan sa isa ring impeachment trial noong taong 2012 laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kinuwestiyon noon kung tama ang kanyang idineklarang yaman, kaya pumirma siya sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ito po, pirmado ko na po. Pero meron siyang kondisyon. Dapat daw pumirma din ng waiver ang mga mambabatas. Kung hindi sila papayag sa hamong ito,
Bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Nauwi ito sa kanyang biglang pag-alis sa paglilitis. The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Counsel for the defense, will you kindly Yes, Your Honor. advise your client to return to the witness stand? I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Quiet. At ang kanyang tax records na ungkat pa rin noon. Paliwanag din ay Bureau of Internal Revenue o BIR Chief Kim Henares na tumestigo sa trial. Nakasaad sa National Internal Revenue Code of the Philippines na ang mga income tax returns na nakalagak sa Office of the Commissioner ng BIR ay magiging bahagi ng public records at maaring mabuksan sa inspeksyon sa utos ng Pangulo ng Pilipinas. Noong mga panahon na yon, pinayagan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagre-release ng tax records ni Corona. Ako yung sinupina ng Senado na mag-testify at dalhin ho yung mga income tax return ni Justice Corona, the wife, the children, and the son-in-law. Kailangan may isang magte-testify niyan para ma-admit as evidence. Ngayon, tax records naman ni Vice President Sara Duterte ng kanyang mister at kanila mga negosyo ang gustong maungkat sa kanyang impeachment trial. Bagay na tinutulan ng defense team ng bise dahil labag-an nila sa batas at labag sa karapatan ng bise sa due process. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Ayon sa ilang abogado, tulad noon, nasa kamay din ng Pangulo kung magagamit itong ebidensya. So magsusupina ho siya kay Commissioner ng BIR. Ngayon, ang Commissioner ng BIR, susulatan niya ngayon ang Presidente na meron ho ako natanggap na supina. Pahingi ho ng authority nyo na pwede kong i-release. Kasi kung hindi nyo ako bibigyan ng authorization, hindi ko pwedeng i-release. Gayunman, pinag-iisipan pa ng prosecution kung kailangan pa ba talagang gambalain ang Pangulo. Legal strategy po yan. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive. Sabi naman ng Malacanang, wala pang request kay Pangulong Bongbong Marcos para sa isang authorization. Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request. Bukod sa tax records, pinapasabi na rin ng prosecution ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council ng mga confidential din. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naayon sa batas. Wala po tayong kinakatakot sa mga dokumento. It's really that, when we're trying to obtain evidence, procure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws, and the rules. Sa Lunes ito, inaasang dedesisyonan ng senator judges. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sakaling magbotohan ang mga senator judges kung ipapasabpina ang financial records ng bise, simple majority lang ng mga dumalo ang kailangan. 21 senador ang nakadadalo sa trial ngayon, kaya 11 boto ang kailangan. Sinusundan kasi ng korte yung previous rin na nangyari sa Corona trial. Nag-issue ng subpoena ang korte kay Commissioner Kim Henares. I'm sure itong fact na to will be brought up as well by the senator judges or the parties pagdating sa Lunes. Kung ipasabpina nga ng impeachment court ang financial records ni Duterte, maaari bang dumulog ang bise sa Supreme Court para pigilan ito? Karapatan po nila yan. Everybody has a right to question. It is the part of due process. They can of course question. We cannot predict how the Supreme Court decides. May nagsasabi na
hindi pwede dahil sole power to try and decide on all matters about impeachment ang Senate as impeachment court. Meron naman school of thought na nagsasabi na parang pwede kapag maipakita na merong grave abuse of discretion. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Nagkulay itim at kahel ang kalangitan sa Thunder Bay sa Ontario, Canada dahil sa usok mula sa wildfires doon. Naipit sa gitna ng wildfire ang ilang railway workers. Nasa loob sila ng tren na pinalibutan ng malaking apoy. Nailigtas sila kalaunan ng mga otoridad. Apektado rin ng usok ang Toronto na kabisera ng Ontario. Halos 800 at 60 wildfires ang naitala ngayon sa buong Canada. Mahigit 2 milyong hektarya ng lupain ang apektado. Batay sa 2021 census ng Statistics Canada, may mahigit kalahating milyong Pilipino sa Ontario. Ang wildfire sa Canada, ramdam na rin sa ilang bahagi ng Amerika. Kita ang puting usok o tila haze sa kalangitan sa Illinois at sa New York. Nagsusuot na ng face mask ang mga residente roon. Reklamo rin nila ang amoy mula sa usok. Nababahala ang mga otoridad dahil posibleng maapektuhan nito ang inaabangang FIFA World Cup Finals sa New Jersey Stadium sa darating na linggo. Get ready para sa pinakamaingay at exciting showdown sa telebisyon this weekend. Magtatapat sina award-winning journalist Cara David at Jusa ng kagandahan herself, Miss Earth Philippines 2025 Joy Barcoma sa Kusina Battle Lakam Bukid Edition ng Pinasarap. Sa two-part special ng Kusina Battle, magpapasik laban ang dalawa sa 6 na challenges sa isang farm sa Concepcion, Tarlac. Gaya ng pag-harvest ng kamote at paghahakot ng mga ani gamit ang tractor. Lulusong din sila sa putik para mamulot ng kamaru o mga pesting insekto sa palayan at gagawing adobo at marami pang iba. Sino kaya ang magwawagi at mag-uuwi ng titulong Ultimate Lakam Bukid? Abangan yan ngayong Sabado 8:15 p.m. sa GTV. Sa iba pang balita, tumaas ang net satisfaction rating ng ilang matataas na opisyal ng bansa batay sa latest Social Weather Station o SWS survey. Tumaas sa -7 ang net satisfaction ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Hunyo kumpara sa kanyang record low na -15 noong Marso. Mula naman sa +29, umakyat sa +31 ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. +18 kay Senate President Win Gatchalian na unang beses naging bahagi ng survey. +8 kay House Speaker Bogie D at +10 kay Chief Justice Alexander Hesmundo. 1,200 Pilipino ang sumagot sa survey na isinagawa noong June 20 hanggang June 29. May margin of error itong ±3%. From mobile gaming to scholarship abroad. Yan ang kwento ng isang estudyante mula sa Cabala Union na nakakuha ng full scholarship sa prestihiyosong Harvard University sa Amerika. Ang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Dream come true para sa 18 anyos na estudyanteng si Rhea Shoho mula sa Cabala Union ang makatanggap ng full-ride scholarship sa Harvard University. Nagsimula raw ang kanyang journey to Harvard nung nasa Oklahoma siya para sa 5-week summer science program. Hinikayat daw siya ng kanyang mga nakasama sa research na mag-apply ng scholarship abroad. At makalipas ng ilang buwang paghihintay, nakatanggap siya ng magandang balita. Nung day before nung admission decisions, nandun po ako sa church, nagpa-pray po ako na, Lord, bigyan niyo na po sa akin to. Nung nakita ko yung sa Harvard, parang sumisigaw ako, oh my God, ganun. Tapos sinabi ko na po sa friends ko and sa family ko. Nakatulong din daw sa kanya ang paglalaro ng isang mobile game. Nagsimula siyang maglaro nito nung pandemya. Yun yung ginagamit ko every time na may free time ako, naglalaro lang po ako para, break from my ACADS, ganun. Tapos nalagay ko rin po siya sa ilang essays ko sa applications ko and I think it added personality naman to my application. Very proud ang mga kaanak ni Rhea sa kanyang nakamit na scholarship. Very proud ako at natupad yung mga pangarap niya dahil nung maliit pa sila,
Tinatanong ko, "Oh, what do you want to go where do you want to go in college?" Mga ganun-ganun kami noon, parang biroan na gano'n. Ito, I want to go to Harvard. Proud na proud ako sa apo ko, ma'am. Kasi masubukan niyang mag-aral sa Harvard. Tapos support naman kami sa kanya. Cellphone technician ng ama ni Rhea. Ulila naman siya sa ina. Ang akala niyang suntok sa buwan na pangarap, posible raw pala. Basta't may pagsisikap, determinasyon at pananalig sa Panginoon. Double major in chemistry at economics ang kursong kukunin ni Rhea sa Harvard. Lilipad siya pa Amerika sa susunod na buwan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA News. Sa dami ng pangyayari at isyu sa mundo, hindi lang tayo dapat updated sa balita. Dapat naiintindihan din natin yan. Mabuti ng malinaw sa tulong ng Explainers by GMA News. Mababasa o mapapanood ang paghimay sa mga mahalagang usapin at paglinaw sa konteksto nito sa www.gmanetwork.com/news/explainers. Pindutin ang latest tab para sa pinakasariwang explainers mula sa GMA News. Pindutin naman ang topics kung may hinahanap kayong partikular na paksa o issue gaya ng impeachment trial. At para makita ang lahat ng explainers ng GMA News, pumunta lang sa All Explainers. Hulikam sa San Carlos Negros Occidental. Nilooban ng lalaking yan ang isang kainan sa lugar. Ilang sandali lang, naputol ang feed ng video mula sa isang CCTV sa kusina. Binunot na pala ng suspect at ninakaw ang kamera. Ganyan din ang ginawa niya sa 4 pang CCTV camera ng kainan. Sa tulong ng mga na-save na CCTV footage, natukoy at naaresto kalaunan ng suspect. Naharap sa reklamong robbery ang suspect na wala pang pahayag. Napag-alaman na may iba ring nawala ng mga CCTV sa naturang lugar. It's a new season with a new set of coaches para sa hit reality singing competition na The Voice Kids. Makakasama ng returning The Voice coach na si Julian San Jose, ang equally iconic and talented na sina Yeng Constantino at Glock 9. Chika ni Yeng looking forward na siya to start her very first project sa Kapuso Network. Nasa bucket list din daw niya ang opportunity na ito. Si Glock 9 naman excited na makapag-share at matuto rin mula sa aspiring young singers. Ano nga ba ang hinahanap nila sa kids para mapaikot sila sa iconic red chairs? Ako gusto ko po talaga yung something unique. Yun po talaga yung may identity pagdating sa perform. Unang line pa lang, nakuha mo na ako. Parang regardless kung nasa mataas na note ka ng song or di ba? And siguro alam mo naman unang timbre pa lang eh. Ako may advice ko lang sa mga bago nating coaches, kay Kuya Glock at kay Yeng. Be ready. It's a great experience pero nakakakaba, but at the same time, paglalaroan niyo yung emotions mo, especially that we're dealing with kids. Mainit na balita, may sumukong panibagong suspect sa pamamaslang sa Amerikanong marine biologist na si Dr. Ken Carpenter. Ayon sa Negros Oriental Provincial Police Office, siyang nagsilbing lookout at hindi kabilang sa naunang iniulat na 4 na suspect. Isinailalim na siya sa inquest proceedings. Sa ngayon, 4 na ang suspect na hawak ng mga pulis. Patuloy pang hinahanap ang isa pa nilang kasabwat. Nahaharap sila sa reklamong robbery with homicide. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga nahuling suspect. Patay ang isang konsehal matapos barilin sa Midsayap, Cotabato. Ayon sa Midsayap Police, bumibili ng gamot ang biktimang sina Ser Dalandang sa isang butika nang lapitan siya at barilin ng mga hindi kilalang suspect. Konsehal ang biktima ng Kadayangan Special Geographic Area ng BARMM. Agad tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo. Tinitinang motibo sa pamamaril ay rido o away politika. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Ang pagpaslang kay Dalandang ay kasabay ng unang araw ng COMELEC gun ban para sa nalalapit na BIRMM parliamentary election. Sa ibang balita, milyong-milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nabisto ng mga otoridad sa mga parcel mula sa ibang bansa na dumating sa Pasay. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol?
Rafi, iba't ibang klase nga ng illegal na droga ang na-intercept ng mga otoridad dito sa Central Mail Exchange Terminal sa Pasay City. Galing ito, Rafi, sa 39 na parcel na galing sa iba't ibang bansa. Ang mga kus halimbawa ay galing sa Amerika. Galing naman sa iba't ibang bansa sa Europa ang mga ecstasy at ang shabu ay galing sa India. Itinago ang mga ito, Rafi, sa iba't ibang pamamaraan. Merong sa bag, sa mga kahon ng bangle at meron ding itinago sa mga children's book at mga laruan. Ang iba naman nakapack bilang pagkain o candy. Nagkakahalaga ito ng 41 billion pesos. Merong mga pangalan ng mga consignee pero naniniwala ang mga otoridad na peke ang mga ito. Gayunpaman, sisikapin pa rin daw nilang matukoy ang mga ito. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Namumukadkad sa pagiging witty ang isang babae sa Iriga, Camarines Sur. Pati ang grad gift para sa kapatid, kumakalansing sa kakulitan. May pa-money bouquet si Dominic Rances gawa sa pesos para sa kapatid na nagtapos. Budgetarian version nga lang dahil ang kanyang Bo Coins o Bouquet of Coins. It's the thought that counts pa rin naman kahit 50 petot ang halaga. Memorable kasi at good vibes ang hatid ng paandar ni Dominic, certified na pang Main character. Ang tiyaga, isa-isang di ba usually lino. papel eh? Oo nga No? Ngayon lang ako nakakita ng coins. Correct. It's the thought that counts. Nga. Bigat din siguro nun. Yan ang may init na balita ngayong tanghali. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.